Isang babae ang tumatakbo sa madilim na kagubatan habang sumisigaw at humihingi ng tulong. Pero di inaasahang nakatapak siya ng basag na bote. Tinanggal niya agad yung bubog at tumakbo ulit siya, pero nakatapak naman siya ng trap kaya nabitin siya sa itaas ng puno. At gamit yung basag na bote galing sa paa niya ay inukit niya sa puno ang salitang "Emma alive". Sumunod ay pinakita si Betty at ang misteryoso niyang boyfriend. Misteryoso dahil di nabanggit ang pangalan niya sa pelikulang ito, kaya tawagin na lang natin siyang Luke. Dahil pagod sa biyahe ay naisipan nilang mag-check-in sa isang motel kung saan tinanggap naman sila ng may-ari na si Harris. Pero nang inabot ni Luke yung credit card niya ay napansin nitong kakaiba daw ang pangalan niya. Habang nagpapahinga sina Luke ay nakita nila yung balita tungkol doon sa babaeng tumatakbo kanina at kaya niya pala inukit ang pangalan niya sa puno upang malaman ng mga hahanap na buhay pa siya. At sa kinikilos ng dalawa ay tila kilala nila yung babae at may kinalaman sila dito. Pinakita naman ng grupo ng magnanakaw na noon ay humahakot sa bahay ng biktima nila. Pero biglang dumating yung may-ari ng bahay na dapat ay nasa bakasyon sa mga oras na yon. Agad tong nakita ni Denny at agad na rin lumabas yung iba pa. Aaregluhin lang sana to ng leader nilang si Hogue. Pero nang makita sila ay agad tong tumawag ng pulis kaya binaril to ni Flynn. Inawat ni Hogue si Flynn at gumulong sila sa lupa. Nagalit si Hogue sa ginawa ni Flynn dahil siguradong darating ang otoridad dahil sa putok ng baril. Kaya imbes na makahakot ay napilitan silang umalis. Naisipan namang kumain ni Luke sa labas kaya pumunta sila sa pinakamalapit na dining kung saan inasikaso sila ng waitress na si Amber. Tahimik at sila lang ang tao dito pero maya-maya pa ay dumating yung grupo. Galit si Hogue kay Flynn dahil napalpak yung lakad nila dahil sa kanya kaya ngayon ay kailangan niya daw bumawi. Pero noon din ay napansin ni Flynn sina Luke. Nagpaalam siyang pupunta sa CR pero pagbalik niya ay lumapit siya kina Luke at Betty. Dito ay binastos niya si Betty. Humawak ng kutsilyo si Luke pero inawat siya ni Betty. Huwag na daw pumalag si Luke ni Flynn dahil di daw siya yung tipo na kayang pumatay. Lumapit na din si Hogue at matapos itulak palabas ay pinagsabihan niya si Flynn. Nung kinagabihan din na yon, habang bumabiyahe si Luke pabalik sa motel ay biglang may nakamotor na pumalo sa kanya kaya bumangga yung kotse nila at nawalan siya ng malay. Nang magising siya ay nakatali na siya kaharap ni Betty na nakatali din. At nandun din si Ethan upang takutin sila. Habang dinala naman ni Flynn yung kotse nila sa hideout upang ransakin kung ano man ang makukuha dito. Sinita siya ni Hogue dahil wala yun sa plano pero paliwanag ni Flynn, ito na daw ang pagkakataon para makabawi siya. Kaya hinalugog niya yung kotse at binuksan niya yung compartment nito sa likod. Naghanap siya ng anumang pakikinabangan. Pero dito ay may napansin siyang sikretong butas kung saan biglang may lumabas na mata kaya nagulat siya. Meron palang babaeng nakatago doon. Kina Betty naman, habang nakatutok yung kutsilyo ni Ethan sa leeg niya, ay nakapagdesisyon na daw umano si Betty. Sinadya niyang magpapatay kaya nagalit si Luke. Agad niyang tinanggal yung posas niya at hinarap niya si Ethan. Mahusay pala si Luke kaya walang panama si Ethan. At bilang insulto ay pinartidahan pa siya ni Luke. Basic lang kay Luke ang pakikipaglaban kaya natalo niya si Ethan nang wala man lang kahirap-hirap. Kinuha ni Flynn yung babae sa compartment at tinulungan siya ni Tamara upang ipasok to sa bahay. Kinagat nito si Tamara at nagtangkang tumakas pero sa huli ay tagumpay rin nila tong napasok sa loob. Agad nitong tinanong kung buhay pa daw ba si Luke. Kaya pinatawagan ni Hogue sa kanila si Ethan. Mariin na sinabi nung babae sa kanila na kailangan daw nilang tapusin si Luke. Kaya nung di sumagot si Ethan sa tawag nila ay nataranta at natakot yung babae. Inutusan ni Hogue sina Denny at Tamara upang alamin kung anong sitwasyon ni Ethan kaya pumunta sila sa abandonadong gasolinahan kung saan nila dinala sina Luke at Betty. Tinawag nila si Ethan pero walang sumasagot. Ilang saglit pa ay nadulas si Denny sa dugo ni Ethan na nakakalat sa sahig. Di sila makapaniwala sa nangyayari dahil imposible daw na mapatay ni Luke si Ethan mag-isa. Nakita rin nila doon ang katawan ni Betty na wala ng buhay at tinakpan lang ng panyo ang putol nitong leeg. Pero di nila nakita doon si Luke. Habang naghihintay naman sa bahay, ay binigyan ng masusuot ni Amber yung babae at lumalabas na anak pala ni Hogue si Amber at si Ethan naman ay kapatid ni Hogue. Habang nagbibihis yung babae, ay napansin ni Amber ang mga peklat nito sa likod pero tumanggi itong sabihin kung saan to nanggaling. Pero masayang lumabas si Amber at humarap kina Hogue at sabi niya sa kanila ay jackpot daw sila. Napaisip sila kung anong ibig sabihin ni Amber. Kaya pinakita ni Amber yung balita. 15 estudyante ang nagpa-party nang pasukin sila ng psycho killer at pinatay silang lahat bukod sa isang estudyante. At yung inukit na pangalan nito sa puno ang tanging clue na buhay pa to. Kaya magbibigay ng $2 million na pabuya ang pamilya nito sa sino mang makakapagligtas dito. At ang babaeng ito ay walang iba kundi siya, si Emma Ward. Sinakay ni na Denny si Ethan sa van matapos ay binalik nila siya kay Hogue.
Agad pinuntahan ni Hogue ang patay na si Ethan at nangako siyang hahanapin si Locke upang gumanti. Pinaligpit niya kina Flynn yung katawan ni Ethan kaya dinala nila to sa loob ng bodega. Pero ilang segundo lang pagkaalis ni Flynn ay tila biglang gumalaw yung katawan ni Ethan. At dahan-dahan ay lumabas mula dito si Locke. At ngayon ay alam niya na kung nasaan sila. Ani Emma ay malaking gulo daw ang pinasok nila dahil wala silang ideya kung sino si Locke at isa lang ang sigurado, mamamatay silang lahat. Kaya tinangkang tumakas ni Emma at tumakbo siya palabas ng bahay. Pero nang makita niyang nakatingin si Locke mula sa labas ay biglang nagbago ang isip niyang tumakas at hihintayin niya na lang daw na ubusin sila ni Locke. Naghugas ng dugo sa katawan si Locke sa sapa matapos ay pumunta siya sa banya upang kumuha ng armas. Marami at magaganda ang mga armas niya kaya siguradong di nga siya pangkaraniwang tao. Nagdesisyon si Hogue na huntingin na si Locke. Pero paglabas niya ay may tumamang pana sa kanya at hinila siya nito papunta sa loob ng kakahuyan. May mga patibong din sa labas ng pinto at hindi nila makita kung nasaan si Locke kaya napilitan silang pumasok na lang sa loob. Tinamaan din ng patibong si Denny kaya lahat sila doon ay nagpapanik na habang si Emma ay kalmado lang na nakatingin. Habang sinisisi ni Tamara si Flynn sa nangyayari ay biglang sumabog yung van nila kaya tumalsik sila. Nagka-injury sina Tamara at Flynn dahil sa pagsabog. Paliwanag ni Emma ay ginawa daw yun ni Locke upang itrap silang lahat at walang makatakas sa kanila. Pero ani Flynn ay sama-sama daw silang mamamatay. Habang si Hogue naman ay tinali pala ni Locke sa ibabaw ng grinder. Dahan-dahan niyang binabas si Hogue sa grinder hanggang sa tinamaan nito ang tenga ni Hogue. Matapos ay muli niyang inangat si Hogue at tinanong niya kung ilan ang tauhan niya doon sa loob ng bahay. At dahil sa takot at sakit na nararamdaman, ay binigay ni Hogue ang impormasyon na kailangan ni Locke. At matapos niyang makuha yung mga impormasyon ay hinulag niya si Hogue doon sa loob ng grinder. Makalipas ang ilang minuto, napansin ni Emma na nasa labas si Locke na tila tinuro ang kanyang leeg. Kaya naalala ni Emma ang nakaraan nila kung saan kinulong siya ni Locke sa isang kwarto. Walang ibang labasan sa kwartong ito at nakay Locke ang susi ng pinto. Pero sabi ni Locke ay bibigyan niya ng pagkakataon si Emma na patayin o iligtas ang buhay ni Locke. Kaya noon din ay hiniwan ni Locke ang leeg niya. Pero makalipas ang ilang oras ay nagising si Locke. Mas pinili pala ni Emma na iligtas ang buhay niya imbis na tumakbo at hayaan siyang mamatay. Kaya napatunayan ni Locke na gusto din siya ni Emma. Masama na ang kalagayan ni Denny dahil sa tama niya. Kaya lahat sila ay desperado ng makatakas. Pero maya-maya pa ay may kumatok sa pinto. Kinakabahan ng lahat sa maaaring mangyari pero nilakasan ni Amber ang loob niya upang silipin to. May nakasabit na sako bag sa tapat ng pinto. Ayaw sana nilang buksan yung pinto pero naglakas loob na rin si Flynn at sinipa niya yung nakasabit na bag kaya kumalat ang giniling na laman ni Hogue sa sahig. Kaya lalo silang natakot at naging desperado. Naisip naman ni Benny na subukang paandarin yung sirang sasakyan na nasa garahe. Kaya magkasama silang umalis ni Amber. Dahan-dahan at maingat silang lumabas ng bahay at mabilis silang nakarating doon sa garahe. Sabi naman ni Emma ay nangyayari na daw ang gusto ni Locke ang magkahiwa-hiwalay sila. Natuntunan ni Denny yung sasakyan. Kaso nga lang, ayaw nitong umandar kaya pumunta siya sa harapan upang ayusin ang makina nito. Pero nung sandaling napaandar na to ni Denny ay dumating si Locke at sinubsob niya si Denny sa makina. Nang makita ni Amber na patay na si Denny ay agad siyang tumakbo palabas ng garahe at hinabol naman siya ni Locke. Sinamantala naman to ni Flynn upang ligtas na makapunta sa garahe. Pero di nagtagal ay napatay din ni Locke si Amber. Kinuha ni Flynn si Denny upang dalhin sa ospital at ginamit nila yung sasakyan upang makalis. Pero nilagyan pala to ng GPS tracker ni Locke. Dumaan sila sa pinakamalapit na ospital sa lugar at iniwanan nila doon si Denny upang magamot ang sugat nito matapos ay agad na rin silang umalis. Habang naglalakad naman si Locke sa gilid ng highway ay nadaanan siya ng mga lalaking nakakotse at inalok siyang sumakay ng mga ito. Sina Flynn naman ay napunta doon sa motel kung saan din nag-check-in sina Locke at Betty. Pero nang hingin ni Harris yung credit card ni Flynn ay napansin niyang credit card to ni Locke pero hindi siya nagpahalata. Kaya paglabas ni Flynn papunta sa kwarto ay agad tumawag ng pulis si Harris. Makalipas ang ilang minuto habang naliligo si Tamara ay kinakausap naman ni Flynn si Betty tungkol sa $2 million na pabuya. Pero maya-maya pa ay biglang may kumatok sa pinto. Ito pala yung pulis na tinawag ni Harris na nagakalang ninakaw niya yung credit card ni Locke. Pero di nila alam na sa mga sandaling yun ay pumapasok na si Locke sa bintana ng banyo. Mabilis at tahimik na pinatay ni Locke si Tamara habang si Flynn naman ay binaril niya yung pulis. Tinawag nila si Tamara dahil tatakas na sila pero di na nila to naabutang buhay. Tumakbo si Emma at hinabol naman siya ni Flynn. Pero sinagasaan ng patrol car si Flynn kung saan si Locke pala ang nagmamaneho nito. Nang makita ay agad pinaputokan ni Emma si Locke kaso nga lang naubusan siya ng bala kaya napilitan siyang tumakbo patungo sa likod ng bahay.
Nagtago siya sa mga nakatambak na sirang sasakyan pero di nagtagal ay natagpuan din siya ni Luke. Pero sa pagkakataon na to ay pagod na daw tumakbo si Emma kaya lalaban na daw siya. Diretso niyang nilapitan si Luke at agad niya tong pinalo ng tubong hawak niya. Muli niyang pinalo si Luke at dito lumaban. Pero dumating si Flynn kaya tinulak siya ni Luke kaya si Luke ang tinamaan ng shotgun. Buti na lang ay naka-bulletproof vest siya. Kaya mabilis niya agad na nadisarmahan si Flynn. Lumaban si Flynn pero wala siyang panama kay Luke. Pero patuloy pa rin silang naglaban hanggang sa nahulog sila sa hukay na may tubig at dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Flynn na makuha yung shotgun kaso naunahan at pinalo siya ni Emma. Muli na namang nagharap si Luke at Emma. Hinamon siya ni Luke na iputok yung shotgun. Pero nang kinalabit ni Emma ay dito pumutok. Kaya ni Luke ay di siya kayang patayin ni Emma. Tapos ay nilabas niya yung kutsilyo sa kamay niya at tinusok niya si Emma sa tagiliran upang alisin na yung GPS device sa katawan nito. Ngayon daw ay pinapalaya niya na si Emma. Matapos ay kinuha niya yung shotgun upang tuluyan ng tapusin si Flynn. At di inaasahan na dumating doon si Harris. Kaya napilitan si Luke na tapusin rin to. Kasunod ay pumunta si Luke sa ospital at nagpanggap siyang doktor upang tapusin din ang natitirang buhay na si Denny. At matapos niyang mapatay si Denny ay agad siyang lumabas sa ospital kung saan eksakto namang dumating ang ambulansya na kinalalagyan ni Emma. Hinaplos niya sa braso si Emma bilang pamamaalam at alam rin ni Emma na nandun si Luke. Huwag mo kalimutan mag-like at subscribe para sa iba pang movie recap na tulad nito. Maraming salamat sa panonood.